PBBM nangakong walang Pilipinong magugutom sa bagong Pilipinas. Walang Pilipinong magugutom sa bagong Pilipinas. Walang magugutom sa bagong Pilipinas. Ito, walang magugutom sa bagong Pilipinas. Ito ang binitiwang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga Pilipino. Ano nga ba ang ginagawang paraan ng Administrasyong Marcos? Alamin natin. O ngayon guys, naniniwala ba kayo sa bagong Pilipinas na walang nagugutom ngayon? Sa mga nagko-comment sa akin, out of 100, 10% lang yung mga bangag na naniniwala pa rin nitong demonyong kuting. Ramdam na ramdam natin ang paghihirap ngayon at alamin natin kung bakit. So ipagpatuloy natin yung video para naman malaman ninyo at re-reactionan natin yan pagkatapos. Upang mapanatili ang magandang ani sa bansa, patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga magsasaka at titiyaking meron silang modernong kaalaman sa agrikultura. Sa katunayan, kamakailan lang, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamimigay ng tulong sa higit 12,000 farmers at 10 kooperatiba at asosasyon sa Candaba, Pampanga. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga sumusunod, 5 million peso warehouse na may 5 million warehouse. 5 million ha, take note, 5 million. mechanical dryer, 11 million peso assistance para sa hog 11 million. repopulation programs, 1 million pesos na 1 million. kapital para sa farmer groups, 3 million pesos Kapital yun ha, para sa farmer groups. na pondo para sa hauling trucks 2 million pondo para sa hauling trucks. at 1.3 million pesos para sa rice 1.3 million para sa rice seeds. seeds. Ngayon, tatanungin ko kayo, nasaan yung almost 300 billion dollars? Ilan yon in pesos? Trillion yon. Bakit barya lang yung binigay nila? Yun ang tanong. So bakit naghihirap tayo ngayon? Dahil number 1 na nga nasa rating ng ating headlines, tayo yung the most corrupt countries in the world. The most corrupt country in the world. Isa tayo. And the most, when it comes the most, tayo ang pinaka-corrupt. Tayo ang pinaka-worst. So, pinagpatuloy natin, inotolerate natin ang mga ginagawang hindi maganda talaga. Dahil nga, ginawa nilang santo, ginawa nilang Diyos yung ating public servant. Instead, serbisyuhan tayo ng maayos, maging honest sa mga tao, maging hypocrite yung mga tao dahil ginawa nilang santo or Diyos yung public servant. Yun ang malaking mistake sa ating mga kababayan. Have you noticed guys, yung ginawa nilang santo, Diyos, yung mga leader like Hitler and kung alam niyo Hirohito na sila ang nagpahamak ng millions of lives sa kanilang mga tauhan, sa kanilang nation dahil grabe yung destruction na ginawa nila. They are conquering the world. So, yun ang nangyari sa Japan at saka sa Germany na hanggang ngayon ay immoral pa rin sila at hindi sila naniniwala sa Diyos. Ayun pa man, nakikita natin na very relevant yung scripture natin, very relevant, very accurate, very harmonized na talagang yun lahat ng mga prophecies ay nasinati na natin, naramdaman na natin, we feel it all over the world yung prophecy sa scripture natin, lalo na sa Revelation. So, nakikita natin dito, they are ruling our world. Sila yung nag-rule sa ating mundo ngayon. Sila yung rules. Kasi dito kasi binagsak yung demonyo Kaya, pag ang leader demonyo guys, matatakot na tayo. Dahil, yan po ang katumanan. Kung sa Bisaya pa, katumanan. Anong tawag doon in Tagalog? You just help me guys. Yung katumanan no sa Bisaya. Hindi ko alam sa Tagalog. You just help me guys para naman ma-elaborate natin, para ma-explain natin ng maayos sa ating mga kababayan dito. And you just message me. Alam niyo yung Facebook ko, alam niyo yung YouTube ko, i-subscribe ninyo, i-follow ninyo. You just message me there to easy access my account. Aasahan ninyo, mag-reply naman ako agad sa